Hello, meron na naman tayong naidagdag sa ating idea at mangungutang muna tayo ng buging kay Nanay Emmy. Isang legendary din yan dito sa Rosario Public Market. Yan. At after nga yan ay ide-debone natin siya, ganyan. I-fillet lang natin siya. O, ulam muna yung ulo, tapos yung laman dahan-dahan para hindi siya madurog. So dahil naman sariwa ang ating isda, hindi naman siya madudurog basta-basta. At dahil nga nasa tiyan yung lansa, tatanggalin natin yan. At after nyan, kakat natin into cubes. Tapos yung mga ulo nyan ay for dispose natin. Hindi na natin yung magagamit. Then after, lalagyan natin siya ng suka. Pagkakat na natin yan ng into cubes. Para matanggal natin yung lansa, kailangan nating lagyan siya ng asin at ibabad muna siya pansamantala sa suka. Ayan, pagkalamas nyan, matatanggal na yung lansa nyan. Antayin lang natin siyang mag-white. Then leave it for 10 minutes. Then, nag-chop na ako ng mga ingredients, yan. Hindi ko na sila binalatan, yung pipino, tsaka yung apple, para maging colorful naman. Ayan, ang kinalabasan. Pagkatanggal ng suka, lalagyan natin siya sa bowl, yan. Ganyan na dapat yung magiging kulay niya dahil babad na siya sa suka. Ang magpapaasim sa kanya ay yung pinaka-kalamansi. So, lalagyan natin yung mga ingredients gaya ng sibuyas at luya. Mas marami, mas masarap kasi yung lasa niya is manunuot dun sa pinakalaman. So, hahaluin lang natin. Habang naka-display nga yan sa aking pwesto, talaga namang yung mga customer ay nakatingin dyan. Yan, nalagyan natin ng asin at paminta. Durog yung nilagay ko. Madali na mag-adjust or magdagdag kapag matabang or maalat. Yan. Mix lang natin. Masarap daw kasi talaga to sa kinilaw. Kaya yung mga dumadaan, talagang napapalingon kapag nakikita nila yung buging at saan ko daw binili. After nyan, ilalagay na natin yung apple. At pati na rin yung pipino. Hindi ko sila binalatan kasi last na nagkilaw ako, medyo matamlay yung kulay ng pagkakakilaw sa tuna. So dito, ginandahan ko na ang presentation. Yan. Para colorful ang ating kinilaw na buging. Konti lang din pala yung nilagay kong paminta kasi para yung atake natin dyan is kalmahan lang. Hindi ako mahilig kasi sa sili. Hindi naman kasi ito pampulutan pang ulam. So yung iba ginagawa itong pampulutan, yung iba ginagawang ulam. Gaya ko, yun ang gagawin ko ngayon. Sa iba na bago lang makakakain ng mga ganito, lalo na kapag hilaw, maninibago sila sa lasa. Pero yung mga talagang nakain na talaga ng mga kinilaw na isda, lalo na kapag sariwang-sariwa, ay napakasarap na panlasa nito. Yan, imimix lang natin at yan na ang ating kinilaw na buging.